Tinanong ni Roxy ang ating bida, nagtatanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa utang mula 20 taon na ang nakalipas at humihingi ng paglilinaw. Habang papalapit siya, sinabi niya na tila naguguluhan ito at tinanong kung dapat niya itong isa-isahin, halata ang kanyang pagkalito, at nagpatuloy ang ating bida, binabanggit ang insidente sa SSS Rank Dungeon mula 2 dekada na ang nakalipas, ipinaalala niya kung paano itinanghal ang Pentagram Saints bilang mga bayani. Sa kabila ng kanyang naiiritang reaksyon, nagpatuloy siya, na nagsasabi na ang sabuatan ng isang tiyak na lalaki ay napigilan noong araw na yon, binaliwala siya ni Roxy, na kinukutya ang ideya na ang isang estudyanteng tulad niya ay sinusubukang bigyan siya ng leksyon sa kasaysayan, lumapit din siya sa kanya. Itinuro ng ating bida na ang Pentagram Saints ay mga maimpluwensyang lider na sa buong mundo, ipinagpatuloy ni Roxy kung saan siya tumigil. Kinikilala na sila ay ipinagdiriwang bilang mga bayani na nagtagumpay laban sa kasamaan, at nagtanong kung ano ang kanyang ipinahihiwatig. Sa sandaling yun, dumilim ang ekspresyon ng ating bida. Idineklara niya na malayo ito sa paniniwala ng mga tao. Bahagyang nag-aalala, hiniling ni Roxy na ulitin niya ang kanyang sinabi, habang sa loob-loob ay napansin na biglang nagbago ang kanyang aura. Inakusahan niya ito ng pagsasakripisyo sa kanyang mga kasamahan upang itayo ang kanyang legacy at pagyurak sa kanilang kalooban kahit ngayon. Mali ba siya? Sumagot si Roxy na may casual na ngiti, na sinasabing nagtataka siya kung ano ang kanyang pinagsasabi at kinukutya ang ideya na naniniwala siya sa mga teorya ng pagsasabuatan. Iginiit niya na hindi lamang ito isang teorya ng pagsasabuatan, alam niya ang ginawa nito. Tinitigan niya ito ng masinsinan at inakusahan siyang itinulak ang kanyang mga kasamahan sa gate, nagulat ang kanyang ekspresyon, na nabigla sa akusasyon. Tinanong niya kung paano malalaman ng isang random na estudyante ang ganoong bagay. Tinitigan niya ito habang nakatayo ito sa harap niya. Hinamon siya ng ating bida, tinatanong kung hindi pa rin niya napagtanto kung sino talaga siya. Sa isang matalim na titig, inihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan, siya si Misato. Ang pagbanggit sa pangalang yun ay nagdulot ng takot kay Roxy, itinanggi niya ito, na sinasabing imposible ito. Sumagot siya, na iginiit na nangyari ito at ginamit niya ang kapangyarihan na dating nagpatawag sa kanya ng isang halimaw. Habang nagsisimulang mawala ang kanyang pagpipigil, bumulala si Roxy sa kawalan ng paniniwala, nahihirapang tanggapin na si Misato ay tunay na nasa harapan niya. Ipinahayag ng ating bida na alam din niya kung ano ang lihim na ginagawa ng kumpanya ng Roxy. Galit na galit, hinampas ni Roxy ang pader sa likuran niya at binalaan siya na huwag siyang guluhin. Sumagot ang ating bida na kung ilalantad niya ang lihim na yon, masisira ang kanyang reputasyon. Naglalakad patungo sa kanya, nagpatuloy siya ng may pananalig. Hinamong niya ang kanyang nakaraang pagputok, na sinasabing hindi siya dapat ang nagsasabi, huwag mo akong guluhin. Lumapit sa kanya, sumumpa siya na hindi siya mapapatawad, sa nangyari 20 taon na ang nakalipas at sa pagdurog sa pag-asa ni Asahi, na nagbigay ng lahat. Kinutya ni Roxy ang kanyang mga salita, na nagsasabing hindi niya dapat maliitin siya dahil wala na siya sa katawan ni Misato. Kinuha niya ang kanyang sibat mula sa likuran niya at, nang gagalaiti sa galit, idineklara na pagsisisihan niya na nagpakita siya. Habang nilamon ng mahika ang kanyang sibat, naglunsad siya ng isang atake, na inihahampas ito patungo sa ating bida. Ang puwersa ng kanyang atake ay napakalakas na nagsimulang pumutok at gumuho ang opisina. Mabilis na umatras ang ating bida at iniwasan ang atake. Ngayon ay nakahanda na sa kanyang sandata. Tinanong ni Roxy kung naiintindihan niya kung ano ang kanyang kinakaharap, ang kapangyarihan ng isang sandata na binuo ng Roxy Company. Inihayag niya na ito ay ginawa mula sa mga materyales ng piitan, mas matigas kaysa sa anumang metal. Lumulukso sa hangin, nanumpa siya na ipapakita sa kanya ang talas nito at umatake sa paglapag. Bagaman sinubukan niyang saksakin siya, patuloy na iniiwasan ng ating bida ang bawat atake, walang kahirap-hirap niyang sinubaybayan ang paggalaw ng sibat, iniiwasan ang bawat atake. Dinagdagan ni Roxy ang kanyang bilis, na nagkokomento na ang pag-iwas ay tila ang kanyang tanging kasanayan. Sa loob-loob, nakaramdam siya ng mali. Bakit hindi kumukonekta ang kanyang mga atake? Habang umiiwas, mapanuyang sinabi ng ating bida na nasanay na siyang maglaro ng corporate queen at naging pabaya na. Inihahambing siya sa isang woko, galit na galit, pumilipit ang mukha ni Roxy sa galit, at sumigaw siya sa pagkabigo.
na inihagis ang sibat sa kanya ng buong lakas. Tila tumagos ito sa kanya at tumugon siya ng may kagalakan, iniisip na pinabagsak niya siya. Ngunit isa lamang itong after image, nakatayo ang tunay na bida sa malapit, kinukutya siya ng isang simpleng, sayang, nang makita ito, lalong nagalit si Roxy. Pinaghihinalaan niya ang void magic at inamin na hindi pa niya nakitang gumana ito ng ganoon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, naghanda siya ng isa pang galaw, kinukuha ang kanyang sibat mula sa lupa, nagsimulang umikot ang mga apoy sa paligid nito sa kanya. Idineklara niya na tatapusin niya siya sa susunod na suntok at patahimikin siya ng tuluyan, sumugod sa kanya ng may maalab na determinasyon, nilalayo niyang pumatay. Gayunpaman, may naramdaman siyang kakaiba, bago pa man siya makarating sa kanya, nagyelo siya. Pinigilan siya ng ating bida ng walang kahirap-hirap, na iniunat ang dalawang daliri upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, nasindak, nanginginig si Roxy at bumulong sa kawalan ng paniniwala, malamig na sinabi ng ating bida na ito ang lawak ng kanyang lakas. Sa loob-loob, napagtanto ni Roxy na mas malakas pa siya kaysa noong 20 taon na ang nakalipas. Tumulo ang pawis mula sa kanyang mukha habang pinag-iisipan niya ang kanyang susunod na galaw, nang may matinding determinasyon, nagpasya siya na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gamitin yun. Binitiwan ang kanyang sibat, tumakbo siya hindi patungo sa kanya kundi lampas sa kanya, naguguluhan, pinanood siya ng ating bida, napansin niya na inaabot niya ang isang pulang droga sa kanyang mesa. Nang walang pag-aalinlangan, itinurok niya ito sa kanyang leeg, isang madilim na lila na aura ang lumamon sa kanya, nag-aalala, tinanong ng ating bida ang kanyang katinoan, na nagtatanong kung talagang ganito kalayo ang kanyang pupuntahan. Nakakatakot ang kanyang pagbabago, pumuti ang kanyang buhok, dumilim at nagbalat ang kanyang balat, may mga kuko ang kanyang mga kamay, at ang kanyang mga mata ay naging itim na may kumikinang nalilang mga mag-aaral. Tanging ang ating bida ang nakatingin sa kanya ng may pagkasindak, na tinatawag siyang isang halimaw. Si Roxy, na ngayon ay nasa kanyang buong anyong halimaw, ay kinutya ang ating bida, na nagpapanggap na hindi siya maaaring talunin ngayon. Ang ating bida, na hindi natitinag, ay sumagot, na nagtatanong kung sinusubukan ba niyang manalo sa pamamagitan ng pagbomba sa kanyang sarili ng ilang enhancement drug na kailangan niyang iturok. Seryoso ba niyang iniisip na magiging ganoon kadali? Sinabi ni Roxy sa kanya na huwag siyang maliitin. Ipinagmalaki niya na nagbuhos siya ng napakaraming oras at pera sa gamot na yon. Hinanap niya ang pinakamalalim na bahagi ng mga piitan para sa mga bihirang materyales, na gumugol ng mga taon sa pagperpekto ng serum mula nang masaksihan niya ang kanyang hindi makataong kapangyarihan 2 dekada na ang nakalipas, hinahabol niya ang parehong antas ng dominasyon mula noon. Pumilipit ang kanyang ekspresyon habang idineklara niya na sa wakas ay natagpuan niya ang isang kapangyarihan na humihigit sa lahat, at dapat pa nga siyang magpasalamat sa kanya para dito. Ang tugon ng ating bida ay isang salita lamang, pathetic. Ang nag-iisang salitang yun ay nagpabukol sa mga ugat ni Roxy sa galit. Nagpatuloy pa siya, na tinatawag siyang dahil sa pagmamayabang tungkol sa paglampas sa lahat habang umaasa sa isang gamot. Ang katotohanan yun ay tumama sa kanya tulad ng isang sampal, at hiniling niya na malaman kung ano ang sinabi niya, ngunit bago niya muling mapakilos ang kanyang sarili, hinigpitan niya ang kanyang tindig. Pinutol ang kanyang monologo at sinabi sa kanya na oras na upang tapusin ito. Nagsimulang kumislap ang kanyang mga kamao, na nagpapalabas ng purong enerhiya ng labanan, sumang-ayon si Roxy na may galit na ngisi, na sinasabing dapat nilang pagpasyahan kung sino ang mas malakas ng minsan at para sa lahat, inihanda niya ang kanyang sarili, ang kanyang buong katawan ay nagliliyab na may lilang aura at sumugod sa kanya na may sigaw na humanda ka. Bahagya niyang ikiniling ang kanyang katawan, hinahayaan ang kanyang atake na dumausdos, at ang kanyang suntok, na sinadya para sa kanya, ay sumire sa pader sa halip, na nag-iwan lamang ng mga durog na guho sa likuran. Bumalik sa kanya, hiniling niya na malaman kung ano ang iniisip niya tungkol doon, na buong pagmamalaking tinawag itong bunga ng kanyang pananaliksik, nagmamalaki pa rin siya nang, sa isang iglap, isinara niya ang agwat sa pagitan nila, na sumisigaw na ibabalik niya siya sa kabilang buhay. Ang kanyang mga kuko ay tumalas at kumislap habang umatras siya para sa suntok. Ang kanyang biglaang pagputok ng bilis ay ikinagulat siya sa loob ng 1 segundo,
At bago niya ito ganap na maitala, ang kanyang mga palad ay sumalpok sa kanyang tiyan, ang puwersa, na pinalakas ng kanyang gamot, ay nagpalipad sa kanya sa isa pang silid. Ngumisi siya, kumbinsido na nanalo siya, hanggang sa makaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang paa. Pagtingin sa ibaba, nakita niya ang isang kristal ng yelo na tumutusok dito. Tumutulo ang dugo, ang ating bida ay nakatayo doon na ganap na hindi nasaktan, na nagpapaliwanag na itinanim niya ang kristal sa sandaling umatake siya. Naguguluhan, hiniling niya na malaman kung paano siya ayos. Sinabi niya sa kanya na, salamat sa kanyang go na gumagamit ng pamamaraan kanina, naisip niya ang body enhancement magic ni Yang. Kahanga-hanga ang kanyang gamot, sigurado, ngunit binaliwala niya ito bilang walang iba kundi isang stirred up na bugso. Nagngalit siya sa panunuya ng kanyang gawa sa buhay, ngunit pinutol niya siya ng isang sulyap, na sinasabing tinapakan niya ang mga tao at naglakas loob na tawagin iyon na pag-unlad, nakakasuka ito sa kanya. Ang bigat ng kanyang mga salita ay nagpatigil sa kanya sa lugar, na tumatangging tanggapin ito. Muling pinalakas ni Ryoxy, sumugod na may dagandong ng katahimikan, ang kanyang may kuko na kamay ay bumaril patungo sa kanya. Ngunit nahuli niya ito ng walang kahirap-hirap sa gitna ng suntok, sa kanyang kabilang kamao, bumagsak siya ng isang brutal na suntok sa kanyang tiyan, sapat na upang maglaway siya at sumuray sa kawalan ng malay. Hinihingal, binulong niya na hindi gumagana ang kanyang kapangyarihan bago bumagsak sa lupa, habang naanod siya sa kawalan ng malay, naisip niya, kaya ito ang lakas ni Koichiro, lumayo siya, na sinasabi sa kanya na ang mayroon siya ay hindi kailanman tunay na kapangyarihan sa unang lugar. Nakarete siya doon, dumadagundong sa laway, ganap na natalo, lumipat ang eksena, bumaba ang ating bida mula sa gusali ng kumpanya ni Ryoxy, na umuusok mula dito. May tumawag sa ating bida, lumingon ang ating bida at nakita si Asahi na nakatayo doon, tinanong niya kung okay lang siya. At sumagot siya na okay lang siya, pagkatapos ay nagtanong tungkol sa kanya. Bago siya makasagot, itinuturo ng mga reporter sa malapit ang gusaling umuusok, na ibinubulong na tama ang tip, sinalakay ang kumpanya ni Ryoxy, tumingin sa kanya si Asahi at tinanong kung gawa niya yun, ipinagkibit-balikat niya ito sa isang casual na sino ang nakakaalam. Sa kanyang sariling mga saloobin, kinilala niya na ang katotohanan tungkol sa mga krimen ni Ryoxy ay lumabas na, ang mga subject ng pagsubok ay ligtas, at nawala na ang lahat sa kanya. Sinabi niya sa kanya na kahit na hindi niya lubos na nauunawaan kung ano ang nangyari, alam niya na kung wala siya doon, hindi pa rin siya nakatayo. Nagpasalamat si Asahi sa ating bida ng buong puso, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa kanya. Nararamdaman niya ang pagiging tunay sa kanyang boses at lamambat ang kanyang mga mata, nakangiti sa kanyang sarili, naalala niya na ang pagtulong sa iba ay dating nangangahulugan ng lahat sa kanya. Tumingin siya sa nakangiting mukha ni Asahi, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, tila may kahulugan ulit ito. Lumipat ang eksena sa apartment ng ating bida, kung saan umalingaw-ngaw ang TV na may isang breaking news segment, matinis ang boses ng reporter, na nagpapahayag na natuklasan ang mga iligal na eksperimento sa tao sa isang lihim na underground lab na pag-aari ng Ryoxy ng Pentagram Saints. Ang paghahayag na ito ay dumating pagkatapos na iniulat na sinalakay si Ryoxy ng isang hindi kilalang salarin. Lumipat ang eksena sa ating bida, na casual na naghuhubad ng kanyang academy jacket habang tumutugtog ang balita, nagpatuloy ang reporter, na nagsasabi na nagpapakita si Ryoxy ng mga palatandaan ng pagkagambala sa memorya at na hindi pa rin alam ang pagkakakilanlan ng attacker. Niluluwagan ang kanyang kurbata, gumala ang isip ng ating bida. Nagtataka siya kung paano tutugan ng iba pang miyembro ng Pentagram Saints, biglang lumipat ang broadcast, na nag-ambala ang reporter ng breaking news, naglabas ng pampublikong pahayag si Nathaniel ng Pentagram Saints. Sa sandaling marinig ng ating bida ang pangalang yon, tumigas ang kanyang ekspresyon, na ikinandado ang kanyang mga mata sa screen na may matalim na titig. Lumabas si Nathaniel sa screen, na kinakausap ang publiko sa isang solemn na tono. Tumayo ako sa harap ninyo upang maghatid ng isang mahalagang mensahe. Kami ay labis na nalungkot sa insidente ni Ryoxy, sabi niya. Ang labi ng ating bida ay kumulat sa pagkediri, na inihahanda na ang kanyang sarili para sa pagkukunwari na kasunod, nagpatuloy si Nathaniel, bilang kanyang mga kasamahan,
Nakadarama kami ng matinding kahihiyan na hindi namin napansin ang pagbagsak ni Ryoxy sa kadiliman. Ang kanyang ekspresyon ay pinintahan ng kalungkutan at panghihinayang, gayunpaman, alam ng ating bida ang katotohanan, tumawa siya sa kanyang sarili. Kaya magpapanggap na naman ang Pentagram Saints na walang alam, ang galit ay sumidhi. Tulad ng 20 taon na ang nakalipas, hinawakan niya ang remote ng mahigpit kaya pumuti ang kanyang mga buko, nanginginig sa galit. Ang mga taong ito ay hindi nagbago kahit katiting, nagsisinungaling pa rin ng walang pag-aalinlangan upang protektahan ang kanilang gintong katayuan ng bayani, para sa kanila. Ang mga taong tulad ni Asahi at siya ay hindi man lang mga sakripisyo, mga hakbang lamang, mula sa kanyang alaala ng pag-uugali ni Nathaniel 2 dekada na ang nakalipas, sigurado ang ating bida na ang lalaki ang nag-orkestra ng kanyang pagkatapon at pagkabilanggo sa piitan. Si Nathaniel ay palaging nagkalkula, palaging maingat, at kahit ngayon ay walang nakakaalam kung nasaan siya. Humigpit ang panga ng ating bida habang binunot niya ang kanyang telepono. Sige kung ganun. Nag-dial siya ng numero at lumipat ang eksena sa isang simbahan na may ilaw ng kandila, isang nag-iisang babae ang nakaluhod sa harap ng altar. Ang kanyang umaagos na puting robe na may pilak na trim at isang maselang belo na nakakakuha ng kislap ng mga apoy. Ito si Saint Claudia. Ang mabibigat na kahoy na pinto ay umingit habang may pumasok, na lumapit upang tahimik siyang bigyan ng briefing tungkol sa media conference ni Nathaniel. Sumagot lamang si Claudia, "Ganoon ba? Naiintindihan?" Bago ipagpatuloy ang kanyang panalangin, "Panginoon, gabayan mo kami sa isang kinabukasan na puno ng liwanag." Lumipat na naman ang eksena, sa pagkakataong ito sa isang gym kung saan si Engulf ay abala sa kanyang bicep curls. Sumigaw ang kanyang lingkod, "Lord Engulf, magsisimula na ang pulong ng konseho." Hinayaan ni Engulf na bumagsak sa sahig ang mabigat na dumbbell. "Nakuha ko, darating ako dyan agad." Bahagyang yumuko ang lingkod, humihingi ng paumanhin sa abala. Dumilim ang mga mata ni Engulf habang bumubulong siya sa kanyang sarili. "Roxy, hayop ka. Ano ang iniisip mo?" Sa wakas, lumipat ang eksena sa isang virtual meeting, bawat miyembro ng Pentagram Saints sa isang Zoom call. Pinangunahan ng boses ni Nathaniel ang sesyon. "Sige, lahat, simulan na natin ang konseho ng Pentagram Saints."